Hello, may welcome mga idol sa ating second reaction video. Sa i-react na video natin, ito kay Idol Surigao-san. So samahan niyo ako mga boss. Tuloy sa ating analysis. Alright mga katiyats, meron tayong dalawang klaseng malalaking butas o itong whole treasure marker, ngunit ito'y malaki at kasing laki ng plato o ng platito ang circumference or diameter ng mga butas na ito na mayroong lalim na nasa 3 to 5 inches. Okay, so dapat atin muna kilatisin kung ang nakita niyong butas ay marker or handmade or kung ito ba ay natural lamang sa kalikasan. Okay, ang unang pagkilatis nito ay libutin nyo ang area and then tingnan nyo ang mga bato kung merong mga kapareho na butas. At kung maraming butas na ganyan, ibig sabihin ay hindi na yan man-made. Natural lamang sa mga bato diyan na merong butas. Pero ito kasi ay kakaiba talaga siya. Malaking butas siya. And then, wala namang kahoy dyan na malalaki na yun ang sanhi ng pagkabutas ng mga bato dahil sa tulo, patak ng ulan galing sa matataas na kahoy. Okay, sa ilang taon, 100 of years ng patak ay talagang mabubutas ang mga bato. Okay, merong dalawang klaseng ganito mga katiyats. Ito kasi ay ginagamit na central marker or reference point ng mga nakabaon na treasure. Ito yung isa. Malaki rin na pagkabutas niya, pero meron siyang mga kasama pa na iba pang mga butas. So meron siyang pagkakaiba kumpara dito sa una. Okay, itong una ay wala siyang kasama na butas. Nag-iisa lamang siya sa bato. Kaya ito'y matatawag ko na central reference point. Ibig sabihin diyan ako tatayo sa gitna. Dito ako sa gitna tatayo at tingnan ko ngayon ng apat na direksyon. Okay, ilatag ko diyan ang kompas. So ilagay ko diyan ang kompas, norte. Ito yung southwest. Itong sa una pa lang minuto nakita ko tong dinikod niya, itong malaking bato na may hole sa gilid. Nakatap siya pero nasa pabor ng gilid ng malaking bato sa ibabaw. Ang sa umpisa pa lang ay napakalaking pagkakaiba sa pagdecode mga boss. Dahil hindi niya napansin na legit yung marker. So dahil sa kaniyang partial analysis na ginagawa ay nag-aalanganin ito sa pagbasa, sa pag-decode dito sa marka. Hindi lang sa pagmamagaling mga boss, pero nakikita natin sa bato na to, kung wala tong sketch, kukunan natin ng sketch sa ganitong posisyon sa pagtingin natin, klarong-klaro heart siya na putol, walang tulis yung heart. So lalagyan ko siya ng sketch para makita nyo kung paano naging heart. Dalawang klaseng heart to mga boss. Yung isang butas at itong pabaliktad na heart. At yung baliktad may tulis yung puwit niya sa heart. So isang basihan na tunay na legit sign to. Hindi pwedeng maging patak ng ulan to at tatagal mabubutas. Isang solid legit sign mga boss. At sa ganitong klaseng analysis din, kung ako nito hindi ko nagagamitan ng kompas muna, kasi halata naman, klarong-klaro sa sign na nakita natin. Kung mga
yung tunay na sumusunod sa ating diskarte, kino-compare natin agad direkta itong ganitong klaseng marka through actual area. So pinapakita nito mga boss ay malaki yung dot, ibig sabihin distansya, napakalaking baliktad. Sa mga video na kung nadinig nyo at nakita nyo, sinasabi ko doon, sa pag may malaking marka, klarong-klaro, distansya yun, malayo. Hindi pwedeng under or ilang metro lang andyan na, di pwede mga boss. So pagpatuloy natin para malaman nyo kung bakit di po pwede. Kasi nakita ko sa tatlong bato na may mga butas ang makikita natin ngayon. Okay, katulad na lamang nito. Okay, sandali lang ito. Katulad na lamang nito mga katiats, ano bang meron dyan? Yan, yun sa sinabi niya kanina na north, posibilidad may matandang kahoy o bamboo. Sa prediction pa lang na sinasabi niya, halatang na-review na niya yung video, yung picture, saka niya dinicode. Klarong-klaro. At saka di naman natin masasabi na matandang bamboo to dahil sa masasabi nating matandang bamboo dahil malawak na. Ang basihan kung matandang bamboo na is yung mga guod niya maliliit. Yun po yung tunay na matanda. Kahit na walang living witness, malalaman natin. Hindi basihan yung marami na yung puno niya malawak, masasabi nating tawag nito matanda. Patuloy natin. Tingnan nyo ito. Ito yung butas kanina, nilagyan natin ng kompasyon, nakaganyan sa gitna. So ito yung norte. Kaya totoo ang sinabi ko na meron talaga. Kapag legit marker ito, ay meron talagang mga iba pang markers sa dulo or sa direksyon ng apat na direksyon ng kompas. Kaya ilagay nyo ang kompas nyo dyan. So dito ay merong norte, merong napakaraming century old bamboos na yan. Ang dami-dami na kasi, kaya matagal na yan. So pwedeng meron dito under this bamboo tree or sa harapan lang niya. Ang possibility dito mga katiyats, kung maghukay kayo sa bamboo, ay unahin niyo muna ang harapan. Okay, dito yun sa harapan kasi yan ang tinuturo ng kompas. Ngayon kung wala dyan ay Bakit niya direkta sinasabi na nasa ilalim o sa harapan ng bamboo? At sinabi niya ngayon na dyan tinuturo ng kompas. At alam ba niya na kung pointer, totoo bang pointer north to, itong bamboo, galing dito sa malaking bato na may butas? Sa sinabi pa lang niya, napaka mali na decode po. Sayang lang yung nagpapadecode nito. Di lang sa paninira kay Boss Idol Idol sorry Kausan, pero sayang lang yung gastos at yung pagod. Kung ganitong klaseng decode na gagawin niya, napaka mali kung ito yung susundan natin. So skip tayo dito mga boss dahil wala tong patutunguhan, pero babalikan natin to dahil mayroon pang katabing marker to na dalawa. So skip tayo, doon tayo pupunta sa ikalawang review niyo yung video, makikita niyo sa kaniyang channel. Para makita niyo yung full video, titignan niyo lang. Wala talaga, ewan ko lang. Compare niyo yung decode ko at saka sa decode niya, kasi reaction video yung gagawin natin para naman ang iba is gumising sa full bars. 5 meters distance dapat. Kaya 1 meter unang hukay dito, 1 at pinakamalaki sa sobrang init ng panahon. Okay, so nakuha nyo ng mga katits. Ito yung central marker sa aking palagay. central marker.
ang ganyang klaseng mga butas. Pero ngayon, puntahan natin ito. Paiba-iba yung ano niya. Ito naman na klase. Ito ay pointer. Okay, kasi meron siyang kasama. Itong dito, yan ang mata. Yan ang nakaharap yan sa digging spot. Itong dito ay pwede. Akalain nyo mga boss na sa liit nating YouTuber, iwan ko lang kung sa dinig ko lang na may ibang mga bulong minsay sa atin. Itong estilo na niya gumagamit ng compass at gamit ng eye, nagaya daw niya sa atin. Iwan ko lang, pero maraming salamat din kung totoo man yan. Ito pa, sa ibig sabihin is kahit na maliit tayo na YouTuber channel, pero mayroon din nanonood sa atin at ginagaya din yung para natin using compass. Pero sa pagdecode lang, di na magagaya. Napakalayo lang. Partial analysis, napaka-diferensyado talaga. So, pagpatuloy natin, kasi 3 butas to, titignan natin to, kung ano yung decode niya dito. At kung madinig natin to, sasabi ko sa inyo kung ano yung klaseng paraan sa pagbasa ko rin. Diskarte. Distance. So, pwedeng mag-umpisa siya sa 1 at pinakamalayo ay 5 meters. Malayo lang. Make that malapit lang dito sa harapan. Kaya 1 meter, unang ukay dito. Pangalawang ukay ay 5 meters distance. Yan ay mga test dig lamang mga katiyats. So, ito ang pagkakaiba ng hole marker na ito. Malaki siya pero meron siyang mga kasama katulad ito. Hindi kagaya nung isa kanina na nag-iisa lamang siya ito at talagang malaki siya. So, binalik niya sa unang marka. Okay, kaya dapat sa pagtingin ng mga ganito ay tingnan nyo rin ang mga kasama nila na signs katulad nito. Ngayon, para makasigurado kayo, baka central marker nga yan, ay Gamit na naman siya ng compass ilagay daw. nyo ang compass dyan sa gitna at ilocate nyo ang mga dulo nito katulad ng east, west at Akalain nyo boss sa lahat ng mga videos na tignan ko sa kanya at compare sa akin, ay titignan ko sa mga marka na nilalagyan niya ng compass, north, east, west, and south, or news, ay ginagaya din niya tayo sa paglagay ng compass, pag ng sketch na ganyan, hatiin pang-4. Pero bawat east or west, north, o south, mayroon siyang mga pointer na rin. Doon ka ta-travel. Gumagaya pero iba din. So, direkta ko na to, boss. Kasi, itong klaseng marka na 3 naglinya, ang isang bato lang, katamtaman na yung laki, tapos 3 yung butas. Ang isang malaking butas nasa gitna, kitang-kita niyo naman. At dito, 2 sa sigagilid. So, itong klaseng marka, direkto compare actual site na mga boss. Compare niyo sa tunay na area. Ang meaning nitong malaking bilog na to, dahil malaki, ibig sabihin na malayo. Ang nasa sentro, halimbawa baluktot siya. Ibig sabihin nito, ang tunay na prospect o deposito na parang kawa ang lalim niya, andun sa top mountain na malalim na portion. Andun, dahil malawak to, ibig sabihin distansya malayo. Malaki yung butas, ibig sabihin malawak din na, malalim na parte ng lupa, para siyang kawa. Doon yung tunay na saktong right spot. At doon sa itong 2 marka nito sa gilid, pwede itong marka na prospect din object, kagaya ng kuweba or tunnel sa bawat gilid nito. Ito siya. Di pwedeng bawat gilid nito, dahil may butas bawat gilid, ay hukayin mo na 1 to 5 meters ang distansya or 10 meters. Di po pwede. Mas malapit ka sa decode remap na ginagamit o dinidiskarte ko kung ito yung susundan mo. Basta ulitin ko, malaking butas,
at ganitong pormang bato, nasa top mountain na yung ibabaw nito ay parang kawa, andun yung tunay na treasure. At dalawang butas sa sikagilid dot na naglinya siya, ibig sabihin left and right treasure din yan, di mawala sa coding. At foot of the mountain treasure, pwedeng masasabi nating cave or tunnel. Yan lang ang ganitong klaseng marka. Di na natin kukunan ng ibang analysis dahil kitang kita naman sa marka at sa bato. Kung makikita lang to ng may-ari ng marker na to, itong reaction video natin, mahambing at mababasit, mapapakomment siya dito sa reaction natin kung masasabi niya tunay na may bundok dyan na medyo malalim yung ibabaw, may pagkakawa. Ito yung klase, kahit na hindi mo nagamitan ng kompas, kasi itong kompas is pang palatandaan lang naman to, gamit yung degree na binabanggit natin. So continue tayo, pwede natin i-skip to. Kung gusto niyo matignan buo itong video ni Idol Sorry Gausan, pwede niyong bisitahin yung channel niya. Pwede, huwag niyo kalimutan i-subscribe din yung channel niya. At sa ikatatlong bato na to, mayroong katabing dot, may katabing malapad na bato na may mga exclamation point, tatlo, tapos tatlong dot na linya. Didinggin natin, titignan natin yung unang big marker dot na tatak at saka sa marka na yon, di ba? Parehong pareho. Pino lang yung dot doon. Kapag merong tinuturo na mga boulder, yun, mga katabi na sa creek, ito yung gawayan sa unahan. So ang mga pabalik-balik siya sa pagdikod, mga boss. Malaki ito giveaway. No, ilalim na niya yung dalawang kahulugan lamang sa mga bilog na yan. Ngayon, tingnan natin itong bato na ito. Meron siyang katabi na bato na kulay puti, ito na parang semento na merong marka. Ito yan. Meron siyang tatlong oblong. Ayan. At dito ay meron din siyang tatlong parang asterisk. I make that parang exclamation point. Ayan, exclamation point yan. Yung nagaganon. So kapag ganito, itong naka-align na circle, kung ordinaryong tao ang mag-analyze niyan, ay papunta na siya dito. So, ibig sabihin, hindi siya ordinaryo. Okay, pero ngayon, tingnan nyo, saan ba pupunta itong mga exclamation point? Magkasalungat sila ng direksyon itong tatlong dot. So, sa advance na pag-decode nito, okay, ito ay 3 meters, 1 meter bawat dot. Maliliit kasi yan. Kaya, i-cross natin ito. Ayan. Gamit naman yung Kaya nang kompas. kunin natin alignment ay itong East, walang west, mga dot. Dito south, tayo north. sa gitna at pupunta tayo rito. And then sundan natin itong tatlong exclamation. Ang turo ng exclamation ay papunta dito. So tatlo sila, ibig sabihin tatlo rin dito sa maliit na circle. So pwedeng 3 yards or 3 meters ang distance. Wala So sa talaga, banda boss. rito ang paghukay ng tinuturo ng marker na ito. Ngayon, nag-test dig kayo diyan sa 3 meters test dig. Okay, 2 meters deep lang, test dig kayo dito. So 3 meters distance yan. Ngayon kung wala diyan, balikan nyo ang bato na ito. Ito, malapad kasi yan. Okay, ang gawin nyo diyan ay alisin nyo ang bato diyan, tanggalin nyo ang bato. At kapag napakakapal niyan, sabihin natin na ang kapal niyan ay 2 feet. Kung nagaganyan yan, tapos 2 feet ang kanyang kapal, so pwedeng ang bato na yan ang may laman. Pero kung manipis lang ang... Balik tayo sa video, mga boss. Nung hindi pa niya ginawa ng sketch dahil wala talaga. Gusto niyang sirain yung marka.
Gusto niyang pabaliktarin yung bato at gustong itisdig sa unahan niya ng ilang metro. Ang itong klaseng dot na to at doon sa unang may malaking bilog na to ay isa lang yung meaning nito. Nasa flat area lang ang ginawa nito. So ang meaning nito mga boss, yung nakaukit doon na malaking dot doon sa malaking bato, yung unang nakita natin, ito siya, ito yan. At itong marka na to na nasa flat, kita niyo to, ito klarong klaro yung pinong curving niya, na hugis din siya heart, na parehong pareho dun sa ginawan ko ng sketch na heart din yung bato. Parehong pareho, ibig sabihin magkatabi sila ito. Siya yung nagsabi na magkatabi. Ibig sabihin is parehong pareho lang. Nasa panglin lang at pangdikoy lang yung malaking bato na yon na may butas. So di malaking mountain ang tinuturo doon, kundi isang patag area. So gamit yung human face o animal face marker, kasi mayroon namang pagka-ukit hayop yung malaking bato na yon. Yung direction niya is doon pa punta sa baba. Lalagyan lang natin ng araw para makita at maintindihan nyo. Doon yung tamang direction niya. Doon yung lupa na may pagka lalim na portion ng lupa na hugis heart. Andun yung tunay na treasure spots sa area na yon. Ibig sabihin na ang heart, ulitin ko mga boss, heart sa coding base natin is treasure. Pero ang meaning din sa heart is kampo, camp, Japanese camp. So yan lang mga boss, sana may nakuha kayong idea sa mga ginawa kong reaction video na to, kasi kino-compare natin itong decode ni Boss Idol at saka sa decode natin. Maraming salamat at God bless. Sana wag nyo kalimutan pindutin itong subscriber button dito sa baba para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na ating gagawin. Maraming salamat po at God bless.